Ayan. So tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng Matthew chapter 26. Bago po tayo magsimula, tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, sama-sama po kaming magkakapatid na sa iyo po ay dumudulog sa gabing ito at buong puso at buong pagpapakumbaba na kami ay humihingi ng gabay at patnubay mo at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, na maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod, na tagapaghatid at tagapagpaliwanag ng iyong mga salita, at nawa po maging ang aking mga kapatiran ay pagkalooban mo rin po ng kaliwanagan upang maintindihan naming lahat ang nais mong ipaabot sa amin sa gabing ito. Marami pong salamat, aming Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa salamat at pagdakila, sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. Tayo po ay natapos sa verse 17 ng Matthew 26 nung nakaraang pag-aaral po natin. So, kaya dito ho natin muling babalikan at simulan ho natin sa verse 17. Ang sabi po dyan, now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, where will you have us prepare for you to eat the Passover? I hope that by this time, nauunawaan na po natin kung ano ang difference ng Passover sa unleavened bread. Ang Passover ay nauuna siya kesa dun sa Feast of Unleavened Bread. Ang Passover ay sa kanilang kalendaryong sinusunod, ang biblical calendar, ay nag-i-start ito sa Nisan 14 or sometimes it is called Abib 14. At ito ay isang araw na ginaganap nila. Pagdating ng Nisan 15, doon nag-i-start ang unang araw ng Feast of Unleavened Bread. At ang Feast of Unleavened Bread ay 7 araw na pinagdiriwang nila ito. Ang unang araw ng Feast of Unleavened Bread ay dinideclare ito na siya ay High Sabbath or Special Sabbath. Bakit siya tinawag na High Sabbath or Special Sabbath? Kasi ang regular Sabbath nila ay araw ng Sabado. At ang pagdating sa ika-7 araw, last day ng Feast of Unleavened Bread, yun din ay deklaradong Special Sabbath. Now, sa kanilang patakaran, kapag Sabbath, whether ito ay regular Sabbath, which is the 7 days Sabbath na ginaganap tuwing Saturday, at sa kanila po, walang dapat maganap na trabaho, wala dapat na magluluto, hindi sila allowed na magkatay ng hayop. Sa madalit salita, complete rest pagdating ng Sabbath day. Whether ito ay regular Sabbath day or which is sometimes called the 7th day Sabbath, or ito ay special Sabbath katulad ng first day ng Feast of Unleavened Bread at yung last day ng Feast of Unleavened Bread. So in total, mula Passover hanggang last day ng Feast of Unleavened Bread, ang total nito ay 8 days lahat yon. Kaya ang isa pa po na dapat nating tandaan, hindi parehas ang Last Supper sa Passover. Iba po yung Last Supper na ginawa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples at saka yung Passover. Ang Passover ay isang feast na ipinag-utos ng Diyos ito.
Samantalang ang Last Supper, ito po ay kaugalian na pinapractice ng mga Galileans. Hindi ito ginagawa ng mga Judeans. So kaya nung dumating sila Jesus Christ kasama ang kanyang mga disciples doon sa Jerusalem, nung sila ay nandoon sa Bethany, ay pinractice nila, no? Pinractice nila yung kanilang nakaugalian sa Galilee, which is yung Last Supper na tinatawag natin. Actually, mga kapatid, ang Last Supper ay wala ho tayong mababasa niyan sa, kumbaga hindi ho yan na itinakda ng Diyos. Yung Last Supper na iyon ay kaugalian, ginaganap ng mga Galileans na hindi ginagawa ito ng mga Judeans o ng iba pang mga tao doon sa Jerusalem. So, yung Last Supper po ay words na ginagamit natin na ito ay kumbaga inimbento ito ng mga religious group. Tinawag lang siyang Last Supper kasi yun ang naging huling hapunan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples. No? Pero hindi po siya parte ng Passover. Hindi parehas ang Passover at saka yung Last Supper. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi dito nag-ugat yung pong ginagawa nating communion. No? Yung Last Supper ni Jesus Christ ay kung tawagin natin ngayon ay communion natin. So tinatawag natin yon na communion. Okay? Now, yung Passover ay hindi po parehas nung Last Supper. Kasi yung Passover ay ito yung araw ng preparasyon nila ng kakainin nila doon sa first day ng Feast of Unleavened Bread. At tatandaan din ho natin na iba ang biblical calendar. Ang biblical calendar, ang araw ay nagpapalit sa paglubog ng araw. Kadalasan, ito ay ganap na 6:00 ng gabi. Kaya ang sinasabi po ng ibang mga Bible scholars, yung pong Last Supper ay naganap noong gabi ng Passover. Okay? Kasi kumbaga po, ang Passover ay Nisan 14. So Nisan 14 ng ganap na 7:00 hanggang around 10 o'clock in the evening, doon naganap yung Last Supper. Kaya napagkakamalan ito na siya ay Passover din. Pero iba po yung Passover, ulit-ulitin ko po yan, iba ang Passover sa Last Supper. Tinataya ng mga Bible scholars na naganap yung Last Supper na siyang kaugalian ng mga Galileans doon sa araw ng Passover. Pero hindi po siya Passover. So kaya tumakbo yung magdamag at ng Nisan 14, no? So tapos sa madaling araw ay dinakip si Jesus Christ at sa buong maghapon na yon siya ay pinagpasan ng krus. And then pagkatapos bago mag-6:00 ng gabi, which is magiging Nisan 15 na, siya ay nakapako na sa krus. Kaya si Jesus Christ po ay kung ma-recall ninyo, inapuran nila na maibaba doon sa krus kasi ayaw nilang abutin si Jesus Christ na nakapako doon sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Kaya kailangan ibaba na si Jesus Christ. Kaya ipinag-utos nila na baliin ang buto ni Jesus Christ, no? Pero nung makita nila na patay na si Jesus Christ, hindi na nila binali ang buto, kaya nagkatotoo yung pong prophecy na walang babaling buto kay Jesus Christ. Yung pong practice na yon ay ginagawa ng mga Roman soldiers na, dahil ang isang nakapako sa krus ay hindi siya basta-basta namamatay. Ngayon, kaya inuutusan na baliin ang buto ni Jesus Christ kasi nga ayaw nilang abutin si Jesus Christ
na nakabitin pa dun sa krus ng first day ng Feast of Unleavened Bread. Kaya hindi naman nila pwedeng ibaba si Jesus Christ doon kung buhay pa. Kaya kailangan baliin nila ang buto para si Jesus Christ ay mag-collapse at hindi na siya makahinga at mamatay na siya. Pero nung nakita nilang patay na si Jesus Christ, hindi na nila binali yung buto, binaba na siya. At ibinaba siya bago mag-alas 6 ng gabi. Kasi pagdating nung alas 6 ng gabi, yun ay Nisan 15 na, which is the first day of the Feast of Unleavened Bread. Now, yung pinrepare nila na pagkain, which is ang pangunahing pagkain ay yung lamb, yung pinatay nila during the day, nung araw nung Passover na yon, yun ang pinaka-main na pagkain nila pagdating doon sa first day ng Feast of Unleavened Bread, which is nag-start yon ng Nisan 15 at 6 o'clock in the evening. Okay? So, kaya ulitin ko po mga kapatid, hindi po magkaparehas ang Passover at ang Last Supper. Okay? Maaaring naganap ang Last Supper doon po sa unang oras ng Nisan 14, which is yun ay Passover na period na. Pero hindi ho siya magkaparehas. At dahil po dito nag-ugat ngayon yung ating pong tinatawag na communion. No, dun sa Last Supper ni Jesus Christ. So kaya ang kinokopya natin na seremonya sa communion natin is the Last Supper, hindi po yung Passover. Kaya yung kinokopya natin na Last Supper, which is communion natin ngayon, yun po ay kaugalian ng mga Galileans at hindi po yun ipinag-utos ng Diyos. Ang ipinag-utos na i-celebrate ay yung pong Passover at hindi yung Last Supper. Okay? So, bakit ito nagkaroon ng ganoon na mga kaugalian? Kung natatandaan po natin, back in Exodus, sila Moses ay nung sinelebrate ang Passover and the Feast of Unleavened Bread, sila po ay naka-confine lang noon sa iisang lugar. Nasa wilderness lang sila. Nandoon sila for 40 years na ginagawa nila yon bago pa nila na-conquer ang Promised Land. Pagdating sa Promised Land, dinivide na sila ni Joshua according to their tribes. Kaya nagkahiwa-hiwalay na sila, hindi ho sila nasa iisang lugar lang. At napakalaki noong nung Israel. So tinribu-tribu na sila. Dahil doon sa pangyayari na yun, pagtitribu-tribu sa kanila, doon na nabuo ang iba't ibang mga kaugalian nila, kahit pare-pareha silang mga Hudyo. Lalo pa nga nung sila ay na-conquer na ng Rome. No? Actually, ang dami nang naka-conquer sa kanila. Pero nung na-conquer na sila ng Rome, doon na po nawala na talaga yung distinction nila sa kanilang mga tribu-tribu. Okay? Halos na-dissolve na yon. And then plus, nakadagdag pa po doon na ang templo ay nasa Jerusalem. So kaya dati nung nasa wilderness sila, kapag magse-celebrate sila ng Passover at Feast of Unleavened Bread, nandoon lang lahat sila sa wilderness. Walang naglalakbay. Nandoon lang sila, nakakonfine lang sila sa isang lugar. Nung napunta na po sila doon sa Israel, sa Promised Land, at na tribu-tribu na sila, tapos na-conquer na sila ng Rome, na-dissolve na yung mga tribu-tribu nila, plus yung temple ay nasa Jerusalem, kailangan nang maglakbay yung mga galing sa Galilee, yung galing dun sa iba't ibang sa northern part, sa eastern part, sa western part, dahil kailangan nilang pumunta sa iisang lugar sa Jerusalem, dun sa templo, pagdating ng Feast of Unleavened Bread. Kaya po, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng kani-kanilang mga kaugalian dahil po doon. So wala pong iniwan yan. Kumbaga parang ang Pilipinas. No? Binubuo tayo ng 7,100 plus islands. Kaya iba ang kultura ng mga Bisaya, sa Ilocano, sa Tagalog, sa Kapampangan. So may kanya-kanya tayong practices. Kaya bagamat ipinagdiriwang ng buong Pilipinas
ang Holy Week. Pero pag tiningnan ho natin, iba't iba ang mga naging kultura ng pagsasaganap or pagdiriwang ng mahal na araw. May mga ang kultura ay magpapako sa krus, may ang kultura ay magpabasa, merong kung ano ang naging kultura ng mga Pilipino, pero iisa lang ang sineselebrate nila. So ganun din lang po 'yon, no? Itong mga Hudyo. Kaya yung pong mga disciples ni Jesus Christ na mga Galileans, pagdating nila ng Jerusalem, bago pa mag-start ang Passover, bago pa mag-start ang Feast of Unleavened Bread, meron silang kaugalian na sila'y magsama-sama at sila po ay magkaroon ng pagkain, kumakain sila, no? Kumakain sila. Which is yung nagkataon po dito, ito na yung huling hapunan ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples sa gabi ng araw ng Passover. Okay? So, kaya iba pa rin po 'yon doon sa Passover. Kasi doon sa Last Supper, kumain sila. Okay? Sa Passover, doon po ay ipiprepare nila ang kakainin nila doon sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread. At doon sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread, ang pinaka-main course sa pagkain nila ay yung lamb. At yung lamb ay pinapatay doon po sa may mismong Passover. At kaya hindi po yun ang kinain nila Jesus Christ at ng kanyang disciples doon sa Last Supper. Pero maaaring kumain din sila doon ng unleavened bread. Kasi nga, kaugalian ng mga Galileans yun. Okay? So, hope maliwanag na po tayo doon mga kapatid, kasi baka malito kayo dito sa verse 17 na ito. And I keep on repeating to you na pag binasa po natin at inintindi natin ito as literal na ganyan, hindi po yan magtutugma doon sa sinasabi sa Exodus. Magkakaroon siya ng kumbaga hindi pagkakaparehas kapag kasinundan natin yung Exodus. Ang tama po ay yung nasa Exodus. Itong verse 17 ay medyo talagang nakakalito yan kung hindi ho natin naiintindihan yung nasa Exodus. Kung paano nila sineselebrate ang Passover at saka yung pong Feast of Unleavened Bread. Okay? So maliwanag na po sa atin yan mga kapatid. So iba ang Passover sa Last Supper. Maaring ang Last Supper ay naganap doon sa unang oras ng Passover. At hindi yung kinatay nila sa Passover ang kinain nila sa Last Supper. Actually, sa Last Supper po, ang tradisyon nila doon ay meron po silang 4 na cups na iniinom doon. No? At ang isa po pong tradisyon nila kasi na sa unang araw ng Passover, sa first yung Passover day mismo, yung Nisan 14. Ang ginagawa po kasi ng mga Hudyo is pumupunta po sila doon sa yung lahat ng tatay, lahat lang ng tatay. Lahat ng tatay ay pupunta sila kung saan sila uma-attend na synagogue. At doon sa synagogue ay ipinapaliwanag doon noong scribes at saka nung elders doon sa mga tatay kung ano ang ibig sabihin ng Passover at kung ano ang ibig sabihin ng Feast of Unleavened Bread. Okay? Doon nangyayari po yon during the Passover, doon sa Nisan 14. Now, pagdating po ng yung unang araw ng Feast of Unleavened Bread, so kumbaga Nisan 15, uuwi yung mga tatay na yon sa kanilang mga tahanan. Uuwi sila. At pag uwi nila, yung mga tatay, sila po yung nagpapaliwanag doon sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, sa kanilang sambahayan, kung ano yung itinuro noong pong
scribes or ng elders doon sa synagogue. So yun po yung practice noon. Okay? Yun ang practice nila doon. So kaya si Jesus Christ, nung gabi, yung unang oras ng Passover, imbis na siya po ay igagather niya o pupunta siya doon sa kanyang pamilya para i-gather niya, kumbaga kasama niya dapat na uuwi siya doon sa kanyang pamilya para makasama doon sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Siya po ay nandito ngayon, kasi ang pamilya na nandoon sa Galilee, siya ngayon ay nandito sa Jerusalem at ginather na niya yung kanyang spiritual family, which is yung kanyang mga disciples. At doon nga nila ginanap yung pong Last Supper na tinatawag natin. Okay? So kaya dito po mga kapatid ay may mga nakapaloob na kultura, kaugalian, no, tradisyon para maintindihan ho natin kung ano ang nagaganap dito. Lalo na pag kinumpara ho natin yan kung ano ang sinabi sa Mark, kung ano ang sinabi sa Luke. No, may mga pagkakaiba pa rin po. So hindi na muna natin tatalakayin kung bakit nagkaroon ng mga pagkakaiba sila sa isang account. Okay? But I hope it's clear to you mga kapatid bago tayo mag-move po doon sa susunod na verse. Now in verse 18 it says, he said, go into the city, referring to Jerusalem, kasi nasa Bethany po sila, mga about siguro mga 2 miles away from the city, yung Bethany, no? Go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. Ano pong ibig sabihin ni Jesus Christ doon na my time is at hand? Ang ibig sabihin po noon ay huhulihin na siya at siya ay ipapako sa krus. Yun po yung ibig sabihin ng my time is at hand. Sabi niya, I will keep the Passover at your house with my disciples. Okay. So again, ulitin ko po, no? Ayan na naman, sabi niya, I will keep the Passover. Akala ba na, ang tanong akala ko ba patay na si Jesus Christ nung Passover? Okay, so kaya nga po, ang iisipin natin lagi, nagsisimula ang oras nila sa paglubog ng araw. Kaya nung sinabi niyang, I will keep the Passover at your house, it could be, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, yung Last Supper nila ay gaganapin doon sa bahay na yon, okay? Na yun ay oras na ng Passover. Okay? So, kasi gabi yun, mga alas 7 ng gabi siguro, alas 8, mga ganon. Dinakip siya ng madaling araw na. Okay? And then mag-uumaga na nung dinakip si Jesus Christ. Pagkadakip sa kanya, he was put on trial, and then pagkatapos yun na, pinagbuhat na siya ng krus. And then pagkatapos noon, pinako na siya. At nung nakapako na siya, bago mag-Nisan 15, kasi Passover pa rin yun, bago mag-Nisan 15, inapuran na ibaba na siya dun sa krus. Okay, kaya huwag kayong malilitid dito, no? I will keep the Passover at your house with my disciples. Kasi tatanungin na naman natin, paano nangyari na he will keep the Passover kung Passover ay patay na siya? O, yun na nga po. I hope naintindihan nyo na yung paliwanag ko doon. And the disciples, sabi po dyan, and the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And as they were eating, he said, truly I say to you, one of you will betray me. Now, medyo mabigat to ito ha. Put yourself, kunyari nandun kayo sa senaryo. No? So, nandun kayo dun sa room, magkakasama kayo, at kumakain kayong sabay-sabay, and then all of a sudden, biglang sinabi ni Jesus Christ, truly I say to you, one of you, yung 12 po ang kausap niya, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to him, one after another, is it I, Lord? Pansinin niyo po yung tanong ng mga disciples, no? Sabi diyan,
They were very sorrowful doon sa nadinig nila, may magtataksil sa kanya, and began to say to him one after another. So ibig sabihin po, wala isa man sa kanila ang nakakaalam kung sino sa kanila ang tinutukoy ni Jesus na magtataksil sa kanya. At pansinin niyo po yung kanilang tanong, is it I, Lord? Hindi po nila, hindi po sinabi ng mga disciples, it is not me, Lord. No? Wala pong ganon. Ang tanong, is it I? Ako ba? Ganon. Hindi po yung, hindi ako. Magkaiba po yun, no? Hindi sinabi ng mga disciples na, hindi ako yan, hindi ako magtataksil sa iyo. Kundi mismong sila ay nagtatanungan, ako ba, Lord? Ako ang magtataksil sa iyo. Kaya dito makikita po natin ang isang karakteristik nitong mga disciples. Kung natatandaan niyo po itong mga disciples na ito ay habang daan nagtatalo-talo sila kung sino sa kanila ang greatest. Di ba? Ngayon, ito na naman ang isang mapapansin natin dito sa mga disciples. Actually, hindi sila concerned doon sa mapapako si Jesus Christ eh. Hindi sila concerned doon sa nahuhulihin si Jesus Christ at siya'y ipapako sa krus or siya'y mamamatay. Ang concern pa rin nila rito ang sarili nila eh. Nung sinabi ni Jesus Christ na isa sa inyo ay magtasaksil sa akin, no? So, ang tanong nila, ako ba yun, Lord? Di ba? Ako ba yun? So, dito masasalamin po natin na parang ang mga disciples ni Jesus Christ ay larawan natin eh. Salamin natin, makikita natin ang sarili natin sa kanila. Na madalas po, no? Madalas ang concern natin ay ang sarili natin. Ang concern natin ay kung katulad din ng mga disciples, sino ba ang greatest sa atin? No? Ang focus natin is more on ourselves, not on the Lord. Sila dito, nadinig na nila na si Jesus Christ ay mamamatay, si Jesus Christ ay ipagkakaanulo, no? Pero ang concern pa rin nila ay ang sarili nila. Ngayon, verse 23, sabi diyan, he answered, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. Now, ito pong verse 23, mapapansin nyo, sabi, he answered, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. Now, ang question po, kasi sa kanila po, at sa ibang mga kapatiran natin na nakarating ng Middle East, ako somehow nakapunta rin naman ako kahit papano. At nakita ko po doon kung paano kumain yung, kumbaga, the Middle Eastern way of eating. Nakakamay ho sila talaga eh. At isinasawsaw nila talaga yung tinapay nila doon sa tapos minsan ipapahid pa yon. Kumbaga sa atin, pag tiningnan natin, nabababuyan tayo dahil lahat sila nagsasawsaw yung kamay nila, sinasawsaw nila talaga doon eh. Pero bakit to dito, ang tanong, ang sabi, he who has dipped his hand, lahat naman sila nagsasawsaw doon. No? Lahat sila nagsasawsaw doon sa, kasi yun ang Eastern way eh. The Middle Eastern way of eating, na lalo na kapag during the time of the Passover or the Feast of Unleavened Bread celebration, naka-recline sila, hindi sila yung katulad natin na nakaupo. Yung nakaupong katulad natin, Western way yan eh. Hindi po Eastern way yan eh. Yung kanila na naka-recline, that's the Eastern way, no? Ng nila. Tapos may isa lang silang sausawan doon, lahat nagsasawsaw doon. Hindi naman sila mga nakakubyertos dito. So, pero sabi ni Jesus Christ, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. And then verse 24, sabi po dyan, the Son of Man goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Alam niyo po ang isang dito? Si Judas. Kasi bago pa nangyari ito, nagplano na siya eh. No? Nagplano na si Judas eh. So parang, kumbaga, para kay Judas, paano nalaman nito
paano nalaman nito ni Jesus Christ na may magtataksil sa kanya? So hindi naman alam ni Jesus, hindi naman alam niya na hindi alam ni Jesus Christ 'yon, yung kanyang plano na 'yon. Pero paano nalaman? Dito po makikita natin na this is a display of of the Lord Jesus Christ that He is God. Na alam niya kung ano magaganap at alam niya kung sino ang magtataksil sa kanya. Despite alam niya ang lahat ng ito, tuloy lang ang Panginoong Hesukristo doon sa kanyang seremonya na yun eh. At ang sorry po. At ang alam niyo ba na yung during the Last Supper, yung cups na iinumin ni Jesus na inilalagay nila doon, 4 na cups yun. Ang ininom ni Jesus Christ doon na hinawakan niyang cup doon is yung 3rd cup. At yung 3rd cup na yon, yung po is the cup of redemption. No? The cup of redemption. Yun ang ininom ni Jesus Christ. Tapos yung sinabi niyang, mamaya makikita ho natin, yung hindi niya iinumin niya yon pagdating na ng sa kanyang muling pagbabalik, which is the cup of praise. No? So sabi diyan, but woe to that man. Nadidinig ni Judas ito at alam ni Judas na siya ay nagplano na ipagkakanulo niya si Jesus Christ. So sabi, mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak, no? na tapos pagtataksilan niya si Jesus Christ. So sa kabila po ng lahat ng ito, ang Panginoong Hesukristo tuloy lang dun sa kanyang normal na kanilang nakaugalian, yung Last Supper na yon. No? Yung kanilang pagsasama-sama at pagkain bago mag-Passover. Judas, who would betray him, answered, "Is it I, Rabbi?" He said to him. Is it I, Rabbi? He said to him, so sumagot si Jesus Christ, "You have said so." Oh, you have said so. Kanina, ang tanong nila ay, ako ba yon? Ako ba? No? Hindi yung hindi ako yon, Lord. Hindi ako ang magtataksil sa iyo, kundi ako ba yung magtataksil? Pero pansinin niyo, si Judas po ay nagtanong, is it I, Rabbi? Now, pangkaraniwan po ang alam natin na ang word na rabbi ay ang ibig sabihin niyan ay teacher, master, no? Pero among the disciples po kasi, ay ang ginagamit talaga nilang pag-address kay Jesus Christ ay teacher. Yung rabbi po ay kumbaga master, yan po ay ginagamit lang nila sa isang tao na kumbaga ine-elevate nila sa posisyon. Mataas ang tingin nila. So, yung mga disciples na iba, ang gamit lang nila teacher, kumbaga ganoon. Pero itong si Judas, ginamit niya po yung salitang rabbi na siyang salita na ginagamit para i-elevate mo yung isang tao. Okay? Kaya sabi po ng mga theologians ito, ng mga Bible scholars, kumbaga sa lengguwahe natin, ito pong pagkakatanong ni Judas na ito ng isit ay tapos dinuktungan niya po ng rabbi, yan po ay may halong pang-uuto para hindi kumbaga para maitago niya na na siya yung oo, yun, pinaplatter niya si Jesus Christ. Para maitago niya, maikubli niya na siya yung na siya yung magtataksil. Pero sinabi ni Jesus Christ sa kanya, he said to him, sinabi ni Jesus Christ kay Judas, "You have said so." Madalit salita, kumbaga sa ating pong kolokyal na mga usapan, hindi mo ako mauuto. Ikaw yun. No? Alam, ikaw yun. Ikaw yung gagawa nun. Di ba? So, talagang talaga pong wow, diretsuhan ito. And sa tingin nyo ba, hindi narinig ito ng mga disciples? Nandoon sila sa isang lamesa eh.
So meron pong nagsasabi na dahil kanya-kanyang kwentuhan sila, hindi na nila napansin si Judas. Meron naman nung nagsasabi na narinig nila pero hindi lang nila pinansin. So hindi natin alam eksakto kasi wala naman tayo dun sa kanilang kainan. Hindi natin talaga eksaktong alam kung ano nagaganap doon. 13 silang lahat doon. Di ba? So hindi natin alam. Tapos lahat sila nagsasawsaw naman doon. Eh bakit sinabi ni Jesus Christ na kung sino yung magsawsaw, no? Kasi dito po ang ginamit na word ay hand. Doon po kasi sa ibang mga translation ang ginamit ay bread, no? Ay bread. Pero ang tama pong translation talaga ito, ang sinawsaw po ay kamay, hindi tinapay. So it is understood na kasi pagka kumakain ka, nakakamay ka, sinasawsaw mo ang tinapay doon. Kaya ang ginamit ito pong translation ng ESV na ito, ito yung tama, no? Na sa original language kasi ang Greek word na ginamit po doon ay chair. Chair, CHEIR. Na ang ibig sabihin po noon ay kamay, no? Kamay, hindi bread, kundi kamay. Eh lahat 'to sila, no? Kaya yung iba naman, sabi po nung ibang mga nag-iinterpret, yung mga ibang disciples ang isinawsaw ay tinapay. Si Judas lang ang nagsawsaw ng kamay. Kaya na-distinguish siya na siya talaga yun yung sinasabi ni Jesus Christ na ito po kumbaga interpretation ito ng mga ibang mga manunulato, no, ibang nag-i-interpret ng Bible. So hindi natin alam kung ano kasi pag tiningnan natin ang kaugaliang pagkain ng mga Middle Eastern, nagsasawsaw naman talaga sila at kamay ang gamit nila, wala silang kubyertos. At lahat yung 12 na yon, nagsawsaw doon. Kasama si Jesus Christ, sumawsaw ng tinapay doon. Okay? So, yun po, yun ang iba't ibang mga interpretasyon dyan. But nonetheless, ang point ho ay alam ni Jesus Christ na may magtataksil sa kanya at alam ni Jesus Christ kung sino ang magtataksil sa kanya. Okay? Pero ang mga disciples, wala silang alam kung sino sa kanila. Si Judas, alam niya na siya yon. Kaya nung nagtanong siya ng is it I, Rabbi, nagmamaang-maangan pa siya at pinlater niya pa si Jesus Christ. Pero diretsuhan yung sagot ni Jesus Christ sa kanya, you have said so. Okay? You have said so. Verse 26, now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Okay. Now, ito pong pag-bless doon sa tinapay, no? Kasi sabi niya, now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples. Again, yung pong pag-bless doon sa tinapay, yan po ay Galilean practice nila yan. Kaugalian nila yan na kapag ka po kakain sila ay ibe-bless nila po yung kanilang kakaining tinapay. And then tapos nag-distribute na si Jesus Christ, no? Tapos sabi niya, take, eat, this is my body. No? This is my body. Now, wow. Put yourself in the shoes of the disciples. Inaabutan kayo ng tinapay, no? And then, ito ay common practice naman na kumakain kayo bago pa mag-Passover, nagsasama-sama na kayo. But this time, during the Last Supper na tinatawag natin, ay sinabi ni Jesus Christ, take, hawak yung tinapay, eat, this is my body. Tapos sabi niya, and he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you. Sabi niya ganon. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So ano ibig sabihin po nun? Yung tinapay na sabi niya, this is my body, at tapos yung inumin, this is my blood. So, yung ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung body and blood
ay ito yung kabuuan ni Jesus Christ. So ibig sabihin, si Jesus Christ po ay inihahandog niya ang buong buo sa kanya. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero siyempre, sa pandinig po ng mga disciples, this is not usual. No, this is not something usual. So kaya it took actually, tayo po naiintindihan natin to kasi tapos na yung kwento. Alam na ho natin. Pero yung mga disciples, wala ho namang nakasulat na ganito pa na Matthew Wala pang nakasulat na New Testament. Okay? Actually, nasulat pa ang New Testament nung ika-4th century pa. First century nangyayari to. So wala pa hong nakasulat na gano'n. Kaya imagine kung ano ang naglalaro sa isip ng mga disciples nung binabanggit ito ni Jesus Christ sa kanila. Probably naiintindihan nila, probably hindi. Probably confused sila, probably marami silang tanong, no? Doon sa mga nadidinig nila na 'yon. So, but sabi po, tuloy natin sa verse 29, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Now, going back po dun sa verse 28 and 29. Again, hindi ho natin malaman kung ano ang nagiging feeling, ano ang nagiging nasa isip ng mga disciples noong mga oras na iton. But of course, nakita nila na dahil sinabi ni Jesus Christ na siya ay mamamatay at ang kanyang yung pong katawan na yon at yung kanyang dugo ay yun ang iaalay para sa pagkapatawaran ng mga kasalanan. Okay? Verse 29, sabi niya, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. What was he talking about here? As I have said, doon po sa Last Supper nila, 4 ang cups na nandoon. No? I think the first one is the cup of sanctification, and the second cup is kalimutan ko na po yung second cup. Yung third cup is the cup of redemption, and the last one is the cup of praise, I think. I still have to check po, no? Basta ang ininom ni Jesus Christ yun is the cup of redemption. Ang hindi niya po ininom doon yung pang-apat, no? Yung pang-apat. Kasi iinumin niya yon, ito po yung tinutukoy dito sa verse 29. Iinumin niya po yan pagdating na doon sa yung 1,000 years, yung millennial kingdom na ng Panginoon. Kaya sinabi niya diyan, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So kaya marami pong nagsasabi na pagdating po doon sa 1,000 years that Jesus Christ will rule and reign here on earth, doon na po magaganap yung pag-inom niya ulit nung ika-4 na cups. Pang-4 na cup doon po sa Last Supper na yon. And then after that, sabi diyan, and when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. No? They went out to the Mount of Olives. So, hanggang dito na lamang po muna mga kapatid, at itutuloy natin ang ating pag-aaral sa Matthew chapter 26 sa susunod pong Friday. So God bless us all po, and let us close in prayer sa